Annyeong guys! Welcome to a day in my life as a Filipino private chef here in Korea. So usually gumigising ako ng 7 AM. At syempre dahil nasa Korea tayo, hindi mawawala yung skincare routine natin. Sabi ng mga Koreano, palagi daw dapat nang lalagay ng mga ganito para hindi tayo magmukhang matanda. At para laging glass skin yung face natin, ganun. And then kain lang ng konting breakfast and then go na. At dahil sa Seoul pa ako nagwo-work, kadalasan 2 hours yung travel time ko. At dito nga pala yung work ko sa bundok-bundok ng Songbukdok. Dito karamihan located yung mga malalaki at mansion ng mga bahay. Dito yung parang Forest Park dyan sa Pilipinas. And from here, tanaw na tanaw dito yung view ng downtown Seoul. At ito nga pala yung view ng kusina ko. Yan, kitang-kita mo dito yung Lotte Tower. Ayun, pati doon sa kanan yung Namsan Tower naman. Kaya ganado talaga ako magluto lagi kasi ang ganda ng view. Everyday pagdating ko, gumagawa na ako ng tinapay and then yung lunch ng aking boss. And then yung piniprepare ko for today's lunch niya, yung salad lang at saka itong vegetable soup. So everyday kung wala akong mga events, mga parties, ito lang inaasikaso ko yung kakainin nila sa buong araw. So may mga araw talaga na petics lang ako at may mga araw naman talaga na super busy ako. So actually talaga napakadali lang magluto. Ang problema, yung mag-isip ng lulutuin araw-araw. Yan yung pinakamalaki kong problema. And then at 1 AM, yung lunch ko naman ang piniprepare ko. Ito magluluto ako ngayon ng tortang talong. At saka meron akong ditong longganisa, vegan yan, ang sarap. Nabili ko yan sa Hewadong. So kapag nag-crave ako ng mga Filipino food, usually dito ako nakakain ng Pinoy food sa tanghalian. At hindi naman libre yung pagkain dito kaya dinadala ko rin yung mga food na niluluto ko. Actually dito lang ako nakakain ng Filipino food sa work ko. Pag sa bahay kasi puro Korean food yung kinakain ko. So ayan, 2 PM, ihanda ko na yung aking tinapay para lulutuin ko na. Usually sa buong maghapon nauubos din yung oras ko sa kakahanda ng mga gagawin. And then after nito, tuloy-tuloy na yan, piniprepare ko na rin yung gagawin kong dinner para sa kanila. At ito, meron nga tayong tilapia dito, minamarinate ko lang yan at mamaya lulutuin ko na yan. So pag malapit na yung oras, lulutuin ko na to. Mga 4 AM usually nag-start na akong magluto ng dinner nila. Para bago ako umuwi, prepared na lahat. So ito, nag-prepare ako ng purple cabbage. Tapos gumagawa rin ako nitong romesco sauce. Bali ito yung main dish ng dinner nila and then nagpe-prepare din ako ng salad, ng soup, pati dessert nila, pati mga juice, fruits, ganon. At pati yung tinapay kasi ayan yung parang kanin nila. And marami nga pala nagtatanong sa akin palagi kung saan daw ako nagwo-work na restaurant kasi gusto nilang matikman yung mga niluluto ko. Eto nga, hindi nga po ako sa restaurant nagluluto kaya hindi nyo ako makikita sa mga restaurant. Pero palagi rin ako may mga events sa labas kagaya ng mga bazaars, festival, ganyan. So bali, ito lang yung normal na work ko araw-araw. After nito, uwian na. So bali, 10 AM to 6 PM nga pala yung work ko. Pero hindi pa ako uuwi ngayon kasi meron pa akong pupuntahan. Meron kasi akong taping, ganon. As a Filipino chef here in Korea, gusto ko talagang pinapromote yung Philippine food natin para naman makilala dito. Kaya bago ako pumunta doon, ito magpa-parlor muna ako, char. At ito nga nagpasama ako dito sa friend ko para may manager ako. So bali cooking battle nga pala to. Mapanood nyo to sa YouTube. So bali ang kalaban ko dito chef ng Indonesia. Bali paglalabanin yung Filipino food at saka Indonesian food. How do you say very good in Philippines? Ang galing! Ang galing! Ang galing! Wow! One more bite. It's really good. It's addictive. It has an addictive taste. I like that. Oh, wow. What's it for you? Wow! One more bite. It's really good. It's addictive. It has an addictive taste. I like that. So bali mapanood nyo pala to sa YouTube. Ililink ko na lang sa baba para mapanood ninyo. Annyeong!